ang unang tanong ko po sa inyo, sabi niyo kanina na hindi po ninyo ikini-claim na kayo po yung totoong iglesyang itinatag ni Kristo. Pero kini-claim ninyo na naging totoo po kayo nang dahil associated po kayo sa iglesyang itinatag ni Kristo. Totoo po ba po ito? Yes. Okay. So kung totoo po ito, associated po kayo sa iglesyang totoong iglesyang itinatag ng Panginoon Kristo, sino po ang tumanggap po sa inyo para maging associated po kayo sa iglesyang itinatag ng Panginoon Kristo? Ang sabi po doon sa aking argumento, yung mga naidagdag po ay nabautismuhan. Tinanggap yung word ni Pedro, sumampalataya sila, nabautismuhan, doon po sila nadagdag sa iglesia. So ganun din pong way, doon kami nadagdag. May mabasa po ba kayo sa Biblia, kapitulo at bersikulo na magiging magiging associated ka po sa iglesyang itinatag ni Kristo by way of claiming sa nakasulat sa banal na kasulatan, naging associate po kayo ng dahil nabautismuhan din po kayo kung walang responsableng tumanggap sa inyo from the first century Christian? Hindi po, ang sabi po ganito sa Acts chapter 2 verse 47, sir. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Wala po dong nilagay na meron pong tumanggap sa kanila, tinanggap sila ni Pedro, tinanggap sila nila, wala pong ganon. Yung nabautismuhan, tumanggap sa pinamalita ni Pedro at sumunod at nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon Kristo ay nadagdag po sa church, added to the church. That's clear po eh. Wala pong nakalagay doon na kailangan tanggapin ka ng isang individual. So, sino po yung nagturo? According sa Acts chapter 2. Si Pedro po. Sino po nagturo po sa inyo? Para maging same po kayo sa sitwasyon sa San Pedro sa panahon ng tinanggap po nila yung mga nabautismuhan na 3,000. Sino po ang nagturo po sa inyo ngayon? Tao po ang nagturo sa akin, hindi ko po maalala kung sino yung nagturo sa akin. Tao po ang nagturo at yung tinuro niya, yung Acts 2:38. Hindi po pwede po yun. Magturo lang siya ng Acts 2:38 pagkatapos walang connection doon. So yung tao nagturo po sa inyo, yung tao nagturo po sa inyo concerning that faith, meron po ba siyang connection sa mga apostol? Meron po siya connection dahil nabaptize po siya in Jesus' name. Nadagdag po siya sa church. Sino po nagbaptize po sa kanya na may connection sa mga apostol? Ay, pagbibigay alam ko po sa inyo later on. Ay, hindi po. Ngayon na dapat. Ngayon na dapat. Bro. Ayun, the brown out lagi, daan pa ko. Bro, pasensya na bro ha. Bigla lang nag-brown out talaga dito sa amin. Yung wifi ko ginamitan ko lang ng yung power pack, no? So pasensya talaga, no? Medyo may interruption talaga yung natapos na time post ko, brother Brian, 6 minutes and 29 seconds. Mag-turn off lang ako ng camera ha kasi madilim talaga dito. But still I have 80% of my cellphone yung yung patay lang yung talagang ilaw dito, but my wifi is aabot pa to ng 4 na oras. Okay? So, Brother Brian, continue, 6 minutes and 29 seconds. Go ahead. Sir Roland. Yes, bro. Kanina po kasi, nung nawala po kayo, naka-first question na po ako sa kanya. So, ibig sabihin, ganun ba? Kami sa first question. Okay. Sige. Ibalik ko na lang sa 10 minutes, bro. Diretso na tayo sa ating cross-examination. Okay? So, balikan ko na lang tawag dito sa replay, no? Yung pamahayag ni Brother Brian kasi gusto ko ring marinig yung kanyang side. But anyway, no, the show must go on whatever happen. Okay? So, Brother RJ Sino, ready to cross, brother? Yes, sir. Kahit Yes, sir. nakapag-cross ka na. Okay, Yes, so 10 minutes. Remind ko lang, 30 seconds rule tayo, 30 seconds rule. Go ahead, brother Agistino. So, sa akin po kasi, sagot po niya kanina po, Sir Roland, na inangkin po nila, kiname po nila na they are the true church na galing sa Panginoong Kristo by association. Yung sinabi po niya. So, ang tanong ko po nito, sa banal na kasulatan, yung na-associate sa mga apostol may nagturo sa kanila. At ang San Pedro, galing po siya, ipinadala po siya ng Panginoong Kristo. Ngayon, sabi mo, na-associate po kayo. Pagkatapos tinuruan po kayo ng pastor po ninyo. So ang tanong ko po ngayon, sino po ba ang nagpadala ng pastor po ninyo para makonect po natin doon sa mga apostol? 30 seconds, go ahead.
yung pagtaking part po namin ng church is through baptism po in Jesus' Objection, name. Mr. So kapag Moderator. kasi Objection, sandali. Moderator's time. Brother Brian, may katanungan na sino. So naghahanap ng person, no? Kasi sino. So responsive lang tayo, Brother Brian. But anyway, Sir RG Sino, tanong ano yung objection natin? Ang objection ko po is klarong-klaro po ito, naghahanap po tayo ng tao eh. Kasi kiniklaim Okay. po nila yung nakasulat sa banal na kasulatan. So naghahanap po ako ngayon ng ebidensya na may connection po ba kasi apostolic eh. So ang Panginoong Kristo nagpadala sa mga apostol, ang mga apostol ayun na bautismo po sa nagturo. So sabi niya, tinuruan raw po Okay. sila. Pagkatapos sino ang nagturo sa kanila para ma-associate po nila yung sarili po nila sa iglesia sa first century. Okay, so 30 seconds, Sir Brother Brian, go ahead. objection din po ako doon. I counter objection, go ahead. Counter objection. Kasi yung tanong niya po, it assumes kasi na may kailangan ng tao para ma-associate ka. Kapag kasi sinagot ko yon, indirectly, nag-agree ako sa kanya. Samantalang Okay. sa stand ko, ang sabi ko lang, paano ma-associate by baptism? Hindi, wala akong tinutukoy na tao. So kapag yung tanong niya po, sinagot ko, it directly assumes na parang nag-agree ako na may kailangan ng tao na mag-i-invite sa'yo papasok. Okay, moderator's time. That's Sandali lang, brother, ha. So, meron tayong rules, brother, na sa rule number 10, lahat ng katanungan ay dapat is nasa tema natin, but follow-up question kasi niya yan, Brother Brian, no? Follow-up question niya yan. So, kailangan talaga nating sagutin, Brother Brian, no? Pwede Total, kung mag-pass? Pwede po mag-pass? Yes, you can pass. No problem. No problem. Kung mag-pass ka, bro, next question na natin. Okay. Ako po, So, pass. Okay? Hindi po Okay, masagot. next pass, next question. Okay, Brother RG Sino, continue, 9 minutes and 5 seconds. Go ahead. Okay. So next question. So ngayon sabi mo kanina na associated po kayo, hindi mo masagot kung sino po yung taong nagturo po sa inyo. Kung associated po kayo, so ibig pong sabihin, yung may authority sa inyo is yung iglesyang kung saan po kayo na-associate. Tama po ba ito? Pakiulit po, pakiulit. Time pause tayo kasi pinaulit. Moderator's time. Moderator's So, time. okay, 8 minutes and 41 seconds. No? Kapag pinaulit yung tanong, naka-time pause tayo, tatakbo ito after makumpleto ni Sir RG Sino ang kanyang pag-ulit ng kanyang question. 8 minutes and 41. Ulitin, Brother RJ. Go ahead. So simple lang po yung tanong ko eh. Sabi niya associated po siya sa unang mga Kristiyano. So ibig pong sabihin kung associated po sila, so ang may authority or ang humawak sa authority bilang isang true church, hindi po galing sa kanila kundi doon sa iglesia kung saan po sila na-associate. Tama po ba ito o hindi? Mali. Hindi po. 30 seconds. Explanation. Go ahead. Ako po mag-explain? Sandali ha. Opo, kasi Sandali ha. Sandali, moderator's time, sandali. Brother Brian, ikaw talaga mag-explain, no? Kasi meron tayong categorical question, tapos followed yan ng 30 seconds explanation. No? Paano po Okay? pag hindi Kung ayaw required mong ang- mag-explain, sandali. Makinig ka muna. Kung ayaw mong mag-explain, sabihin mo lang next question. No? Sabihin mo lang Okay. next question kung ayaw mong mag-explain. Ganun lang yan, no? Sorry po, sorry. Okay? So, Okay. okay. Sabi mo tama ba 'yun or mali? Sabi mo mali, magbigay ka ng question or explanation or hindi? Hindi po, hindi. Okay, next question, Sir RJ, go ahead. Okay, next question. Dalawang tanong na po, hindi po nasagot. Next question, another question. Sabi niyo associated po kayo sa iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo. Ito bang pa-association po ninyo na galing sa itinatag ng Panginoong Jesucristo, may otoridad po ba kayo na iparehistro ang iglesyang ito kung saan kayo na-associate lang sa iglesyang totoo? Required po kasi. Answer po, required po magpa-rehistro eh. Objection, Mr. Moderator. Ang tanong ko po nito is meron po ba siyang authority na yung iglesia kung saan lang po siya na-associate bilang member lang po sila, pagkatapos ipinarehistro po niya yung buong iglesia kumbaga. May Okay. authority po ba kayo? Okay, categorical, Brother Brian, may authority ba kayo or wala?
Pass ako dyan, pass. Pass. Okay, next question. According sa batas sa itong tinatawag na kasi ang sa topic po natin is about the about the Church of the Apostolic Truth that registered in the Philippine government. Mhm. Naparehistro po itong iglesia po ninyo under sa batas sa Republic Act 11232. Pwede niyo po bang isabi dito sa mga nanonood po sa atin pong programa ang section 5 sa article Republic Act 11232 patungkol po sa incorporators. Pass ako, Pwede niyo po pass. bang isabi? Hindi po. Okay, sabi sa article section 5 sa article 11232 na yung mga incorporators sila po yung mga originators and founders. Totoo po ba ito? Ay, hindi. Hindi totoo. Hindi po totoo? Sino ang masutuo sa inyo? Ikaw o ang gobyerno ng Pilipinas? Sinasagot ko po yung base sa akin. Sa inyo lang po. Yung po ang hindi sa gobyerno interpretasyon ng nila doon. Pilipinas. So ibig sabihin kinokontra na po ninyo yung batas ng Pilipinas Hindi, kung saan hindi kayo po, nagparehistro. hindi ko pinakontra. Hindi ko O pinakontra. kung hindi po niyo kinokontra, so tama po yung sinabi ng Batas Pilipinas na ang mga incorporators kung saan sino po yung nagpaparehistro, sila po yung founders ng corporation na ipinarehistro po nila sa Batas ng Pilipinas. Tama po ba? Yun po ang interpretasyon nila doon. Ay, hindi Kung po. sino yung nagpa-rehistro, Objection, Mr. sila po yung Moderator. Okay, objection, go ahead. Mr. Moderator, we are talking here about facts. We are talking here about the law. Bakit po Okay. kasi nandiyan po kasi sa topic po namin na registered po ito sa Philippine government, particularly sa Securities and Exchange Commission. So ngayon, siyempre, under po ito ng batas. And siyempre, alam ko po na itong si Pastor Badaw is alam po niya na kung ano po yung batas nandoon kasi hindi po niya maparehistro kung hindi po niya alam yung batas na nandoon. Okay, moderator's time. Repeat your question, Brother RG Sino, kung para ipasagot natin kaya baka merong categorical. Go ahead. Ang categorical question ko po, sabi sa section 5 ng article Republic Act 11232 concerning the registration of the corporation, kasay na po dyan yung tinatawag mga sekta, mga religions. Totoo po ba ang sinabi ng batas ng Pilipinas na kung sino po yung nagparehistro, siya po yung founder at originator ng iglesia ang kanyang ipinarehistro? Tama po ba? Categorical, totoo ba? Go ahead. Oh, based sa perspective ng law, yes, tama. Tama po ba? Di ba ayon sa banal na kasulatan, kung ano po yung sinabi ng batas ng tao, di ba ginamit po ito sila ng Diyos para iparating sa atin kung ano ang kagustuhan po ng Diyos? Tama po ba ito? According sa Romans. Pakiulit po yung tanong. Next question. Di ba- Pakiulit po yung tanong, sir. Simple lang tanong ko eh. So ang batas ng Pilipinas, sabi mo sa kanilang perspective lang po 'yan, sabi mo. Pero according sa Okay. Biblia, according sa katuruan ng mga apostol, 'di ba klarong-klaro po 'yan na kung sino po yung namamahala sa gobyerno, sila po yung nagsasalita sa pagbibigay ng order, pagbibigay ng mga batas sa gobyerno bilang isang nakasunod po sila kung ano po yung sinabi ng Panginoong Diyos. Tama po ba ito? Tama. Kalooban po ba ng Diyos ng sinabi Moderator's time. Bro RG Sino, mayroon siyang 30 seconds Sige. qualification. Brother Brian, kung ayaw mong magbigay ng explanation mo for 30 seconds after categorical answer, sabihin mo na lang next question, ha? Para kasi meron Okay. kasi tayong rule, no? So, magbigay ka ng 30 seconds explanation, Sir Brian? Wala na po. Sige po. I-explain ko Magbigay lang. ka? Explain. Sige, 30 seconds. Go ahead. Hindi po natin nilalabag yung batas. No, sinasabi ko lang po sa kanilang perspective, no, yung nagparehistro, sila yung nag-establish, sila yung founder. Okay? Agree ako doon based on their perspective. Hindi po ako sumusuway doon sa batas na yun, no? Yun po. Hindi yun yung tanong ko eh. Pastor ba daw? Hindi yung tanong ko eh. So, ang tanong ko simpleng-simple lang eh. Ayon sa batas, ang incorporator sila po yung tinatawag na founder. And ayon din po sa banal na kasulatan na turo din po ng mga apostol, di ba sabi nyo kanina, bawal baguhin kung ano po yung katuruan. Turo din po ng mga apostol kung sino po yung namamahala sa gobyerno, ang Diyos rin po mismo. Ang may kalooban na Tama. sila po yung mamamahala at sila po yung may sabi. So sumasang-ayon ka ba na sumasang-ayon po ang Diyos, katuruan po ng Diyos mismo na itinuro sa mga apostol
na ang sinabi ng gobyerno ay tama concerning sa kanilang pamamalakad sa gobyerno. Tama po ba? Opo, tama. Tama po ba ang sinabi ng 30 gobyerno? seconds. Sir RJ, sandali. 30 seconds. Brother Brian, 30 seconds. Go ahead. Ano na, next question. Sorry. Okay. Tama Go po ahead, ba Sir ang sinabi RJ. ng gobyerno? Tama po ba ang sinabi ng gobyerno at kalooban din po ito ng Diyos na ang nagparehistro according sa Section 5 Article 11232 na ang nagparehistro siya po yung founder. Totoo po ba ito? Hindi po totoo. 30 seconds. Go ahead. Opo. Kasi po ang sinasabi doon sa verse na hindi naman niya kino-quote, sinasabi lang niya, sabi ng Panginoon, sabi ng ganon, ay patungkol po sa pagsunod sa batas. No? Opo. Kapag meron po silang pinapatupad, dapat gagawin mo. Hindi ko po nilalabag yun. Yun po yung paliwanag ko kanina. Wala po ako nilalabag doon. Sinasabi ko lang sa kanilang perspective, tama po yun. Pero hindi ko po yun nilalabag. Okay? Nagko-quote siya ng talata na hindi niya kino-quote kung ano yung verse. Okay, next question. Next question. Moderator. Objection. Go ahead. Sinabi ko po kayo na chapter 13 eh. Chapter 13, yung namamahala, kalooban po ito ng Diyos kung sino po yung namamahala. And sumasang-ayon ka sa first premise ko. At kung ano po yung sinabi ng gobyerno, kalooban po ito ng Diyos, tama po ba? According sa Romans Okay, chapter 13, moderator's time. Objection ito, Brother RG Sino, but wala na siyang oras to i-repeat mo na lang yung question kung gusto mong i-repeat or mag-next question ka, Sir RG Sino. Go ahead. Okay. Romans chapter 13 verse 4, sapagkat ang mga namumuno sa bayan ay mga lingkod ng Diyos para sa ating ikabubuti. Pero kung gagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil may kapangyarihan silang parusahan ka. Ito bang sinabi ng Yes. tinatawag na gobyerno na itong nagparehistro, sila po yung founder? Masama po ba ito o hindi? Hindi. Agree nga Hindi. po ako. Tama nga po yun. So 30 sinasabihan niyo seconds. po. 30 seconds. Go ahead. 30 seconds. 30 seconds, Brian. Go ahead. Opo. Wala pong masama doon sa perspective nila na yung sino yung nagparehistro, sila po yung founder, sila yung nag-establish. Wala pong masama doon. Perspective po nila yun. Okay. Sa Romans chapter 13 verse 4, lingkod po sila ng Diyos at kalooban po ng Diyos ang mga ginagawa po nila sa pag-implement po ng batas. Tama po ba ito? Tama. Tama. Kung kalooban po ito ng Diyos, tama po ba na kalooban po ng Diyos ng sinabi ng gobyerno na yung nagparisto, sila po yung founder sa corporation na kanilang ipinaristo? Tama po ba? Yes, tama po yun. Ayun nga po sa perspective na tama po yun. So, kalooban po ito ng Diyos. Yes. Yes. So, ibig po sabihin, yung nagparehistro sa sekta po ninyo, pwede ko ba bang malaman kung kailan po ito naparehistro? Kasi po nandito ako sa gitnang silangan, iba po ang nagparehistro ng Kailan po? organization sa Kailan po? Kailan po naparehistro? Kung di ako 2019 ganyan, 2019. 2019, bago pa po. 2019, 2018. So, sa 2019, imposible naman po si Panginoon Kristo nagparehistro, di ba? So, syempre, pwede niyo po bang wala po akong sinabi. masabi? Pwede niyo po bang masabi kung sino po yung nagparehistro? Yung body po, yung kapatid ko, yung father ko, marami po kami mga pangalang parehistro. Wala po si Jesus Christ doon. Wala po si Jesus Christ. Ako na po nagsasabi, wala po si Jesus Christ. So ibig sabihin, yung totoong iglesia na kung saan kayo na-associate, yan po yung ipinaparehistro po ninyo. Ano po? Yung totoong iglesia kung saan yung sinasabi nyo na-associate po kayo, 'di ba? Yung the Church of the Apostolic Church, ito po yung totoong iglesia, sabi mo, 'di ba? So ito po yung ipinaparehistro po ninyo. Hindi po. O, Associated lang po kami doon. O, sino pala kayo? So ibig sabihin, Associated lang po kami doon. Kaya nga kino-connect po natin eh. Kino-connect po natin yung association po ninyo sa iglesyang totoo. 'Di ba? So ngayon, kung hindi ka po makapagturo sa akin na merong isang tao or isang tinatawag na member na galing pa mismo sa tinatawag na totoong iglesia na kasama mo ninyo ngayon na iparehistro, so ibig sabihin bugos itong iglesyang inaaniban mo. Parang side comment po yun Ay hindi po. Totoo po yan. Moderator's time. Moderator's time. Okay. Brother Brian, objection. ano yun, bro? Okay, sandali. Yung pagkasabi niya, bro, is in form of question yun, no? So either sagutin mo yun or hindi. Meron kang 1 minute na 30 seconds na explanation. But I hear objection coming from you. Ano yung objection natin?
Objection kasi, although it is in the form of Oo. question, it is sarcasm. Okay. Sarcasm yun eh. Okay, okay, okay. Did you get my point, Mr. Objection. Moderator? Okay. Okay, moderate. Moderator. Yes, counter objection, go ahead. Hindi po yung sarcasm, Mr. Moderator. We are talking here about the truth. Yung katotohanan. Talagang masakit po talaga yung katotohanan. So ngayon, Okay. Patunayan niya tinitingnan po sa namin ano, dito, sa tinitingnan patunayan po niya sa namin kanyang dito kung affirmative. ito bang association po nila, talagang connected po ba sila o hindi? Kasi naparehistro po kasi. Moderator's time. Brother RJ Sino, klaruhin ko lang yung ano ang definition mo sa bugos na sinabi mo kanina. Fake. Okay, so brother Brian, so bugos means fake or hindi totoo or whatever, no? So paki-reconstruct na lang brother RG Sino yung last question mo. Then after niyang magsagot, meron na lang tayong less than 1 minute. One question na lang tayo, then final answer na si brother Brian. Go ahead. Okay, so ganito po kasi. So sabi, pinipilit po yung associated po kayo sa totoong iglesia. Pagkatapos kayo po yung nagpaparehistro. So ngayon, sino po yung mga lideres, yung mga namumuno sa totoong iglesia na nagbigay po sa inyo ng otoridad na iparehistro po yung iglesia kung saan po kayo na-associate? Yung tanong niya po is, Mr. Moderator, linawin ko yung tanong niya, no, kung na-digest ko. Naghahanap siya ng mga tao from the original church na kasama namin na nagparehistro. Tama ba? Yun ba yung tanong niya? Yes, brother. Yes po. Wala. Meron ba or meron? Wala, okay. Last question, RG Sino, go ahead. So sasayunan mo ngayon na yung ginagawa niyong pagparehistro ay gawa-gawa niyo lang yun pagkatapos walang kahit isang may connection doon sa mga apostol na nag-utos sa inyo na iparehistro to iglesia ang inaaniban mo. Anong tanong niya po doon? Sir? Iulitin yung tanong, Sir RG Sino, go ahead. So, sumasang-ayon ka ba ngayon na yung sektang inaaniban mo ngayon na ipinarehistro sa gobyerno ng Pilipinas, itong sektang ito ay bugos, fake? Bakit? Kasi wala pong kahit ni isang tinatawag na galing sa totoong iglesia na nag-utos sa inyo para iparehistro ito. Tama po ba? Hindi po kami fake. Kasi po, paliwanag, naghahanap siya ng original na kasama doon. No? Matagal na, 2,000 years ago na po yun eh. At pinatunayan ko po dito sa aking argumento na para maging part ka ng church, kailangan na bautismuhan ka sa pangalan ng Panginoon Kristo. So even though wala kaming kasama sa original na tinatag doon, kami po ay part ng original church because based doon sa binasa ko kung paano po mapabilang doon ay kailangan mabautismuhan ka sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Okay, so maraming salamat Brother Brian Badao. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.